So ayan mga kalikot, good morning. So ito yung pinaka last topic natin about sa pag-i-install ng dual contact horn. Pag pinindot mo yung busina, yung tutunog stock horn. Alright, so pag pinindot mo yung switch, pag busina mo, yung tutunog is loud horn. So this is the last part of dual contact horn installation mga kalikot. So this is light modifier, the wiring motor vlogger. So ayan mga kalikot, uumpisahan na natin ang pag-i-install ng dual contact horn dito mga kalikot. So ang kailangan natin dito, isang boost relay, 5 pins or 4 pins mga kalikot, 30 ampere dapat. Tapos isang hollow switch. Alright, so sabihin nyo lang sa mga motorcycle shop, boss, pabili ng hollow switch. Siyempre, hindi mawawala yung ating loud horn at stock horn mga kalikot. Nasa inyo na yan mga kalikot kung anong klaseng loud horn yung bibili nyo. Okay? So, umpisa natin mga kalikot. Ayan. So, sa pag-i-install ng dual contact horn mga kalikot, again, like kong sinasabi, dapat ma-access nyo yung positive terminal ng battery ninyo. Sa case na to, heto siya mga kalikot. So, ito yung pinaka-summary o pinaka-madaling intindihin sa pag-wiring ng dual contact horn mga kalikot. Hindi na natin kailangan ipakita yung harness ng buong motor kasi wala naman tayong gagalawin doon sa harness ng motor mga kalikot. Hindi nyo na kailangan baybayin yung harness ng motor para mag-install ng dual contact horn. So ito mga kalikot. So sa pag-i-install ng dual contact horn mga kalikot, kailangan nyo nga ma-access yung pinaka-positive terminal ng battery. So ito yung mga kalikot. Ayan. Zoom natin konti mga kalikot ha. Okay. So ito yung pinaka-positive terminal ng battery. Ayan. Mag-wiring ka dyan mga kalikot. Lagyan nyo ng I-terminal. Dapat nakahinang. Tapos yung wire na ito mga kalikot, tumatakbo yan sa pin number 30 ng boost relay. Okay. So syempre, fuse. Dapat yung fuse mga kalikot, hindi umaalog yung fuse blade sa loob. Dapat intact para pag nalubak, hindi iinit yung fuse at hindi masusunog mga kalikot. Okay? So yung wire na gagamitin natin dito mga kalikot, yung sukat 16 gauge. Okay? So na-wiring na natin yung galing 30 ng boost relay. Ayan, dumaan ng fuse. Tapos papuntang positive terminal ng battery. So dito naman tayo mga kalikot sa dalawang wire na to, pink at brown. Okay, so sa pink at brown, saan ko ba yung nakuha mga paps? So mga kalikot, dito ko yan nakuha sa stock horn. Okay, so sa stock horn natin mga paps, may wire doon na nakamount sa Suzuki, Kawasaki, Honda, China Bikes, Yamaha. Meron yung wire dyan mga paps. So ang gagawin nyo, uhugutin nyo yun. Okay. Pag nahugot nyo, ito na yung gagawin nyo mga kalikot. So sa case ng ating tutorial is Yamaha. So ganito siya mga kalikot. So yung pink wire, ito ay mga kalikot, pink. Ilalagay mo yan ngayon sa level ng C ng hollow switch. Ayan mga kalikot. Ayan. Okay. So yung pink, ilalagay mo yan sa level C ng hollow switch. Okay. Huwag kayong magbase sa wire ha. Kasi sa bawat hollow switch na nabibili nyo, magkakaiba ng wire yan. Ang gagawin nyo doon, alisin nyo yung socket ng hollow switch. Press nyo. Pag naalis nyo yung socket ng hollow switch, may makikita kayo dong level C, normally open, normally close, minus, plus. Okay, so yung minus negative, plus is positive. So doon kayo magbe-base mga kalikot. Huwag sa wire ng mga hollow switch kasi magkakaiba po talaga yan. So ulitin ko, pink wire papuntang letter C ng hollow switch. Alright, tapos yung brown wire ng stock horn,
ipagapang yan mga paps papuntang pin number 86 ng boost relay. Okay? Tapos, syempre, doon sa brown wire, kasi nga accessories line yan ng Yamaha, yung positive ng hollow switch, ilagay nyo doon or hinangan nyo dyan mga paps. Dapat may connection yan. Yung positive ng hollow switch papuntang brown wire ng busina. Okay. So, nakamit nyo na mga kalikot. Tapos, yung NO, normally open ng hollow switch, dyan nyo i-connect yung pin number 85 ng boost relay. Alright. Tapos, yung NC at negative, pagsamahan nyo mga kalikot. Ayan, pinagsama natin. Tapos, pag hindi umabot yung wire nyo papuntang stock horn, dugtungan nyo mga kalikot. Ayan, dugtungan natin. Kurong natin mga konti kalikot. Ayan. Ayan. Tapos, yung dinugtong natin mga kalikot, ilagay natin sa isang paa ng stock horn. Okay, ayan. Tapos, yung isang paa ng stock horn mga kalikot, ilagay nyo sa accessories line ng Yamaha. Kulay brown yung mga kalikot. Okay, tandaan nyo mga kalikot. So, nakabit na natin yung stock horn. Dito naman tayo sa loud horn mga kalikot. So, ayan. Urong natin. Sa loud horn mga kalikot, ito lang yung wiring nyo. Sa pin number 87 ng pinakataas na boost, ayan, maglatag kayo ng wire, tapos yung isang paa ng loud horn, tapos isang paa ng loud horn sa kabila, pagsama nyo, i-connect nyo sa pin number 87 sa pinakataas. Tapos yung isang paa ng loud horn sa kaliwa at sa kanan, negative yung mga kalikot. Okay. Tapos yung gitna na 87 dito sa boost relay, huwag nyo nang gamitin yan mga kalikot. So, depende na sa inyo yan. Pero sa akin, hindi ko na ginagamit yan kasi dito sa ating diagram, wala naman tayong pagkukunikan. Okay? So, pwede nyo naman itong gamitin mga kalikot. Pag bihasa na kayo, lagyan nyo ng wire papuntang mini driving light. Yung pa pwede mga kalikot. Kunwari, yung version 3 yung mini driving light nyo, may puti. Dito na ilalagay yung kulay puti na wire. So, pag businan nyo mga kalikot, magbiblink yung mini driving light nyo. Okay? Ayan. So, dito mga kalikot, hindi na kailangan i-access yung accessories wire ng susian kasi hindi nyo naman kailangan mga kalikot na magpagapang pa kasi yung brown wire na to at itong brown wire na yan, iisa lang yung connection. Okay? Accessories wire din yan mga kalikot sa mga Yamaha. Okay? So, yun lang mga paps, mga kalikot, ang pag-i-install ng dual contact horn gamit yung isang boost relay at isang hollow switch. Okay? So, ito yung function niya mga kalikot. Alright? Pag on mo ng susian ng motor, pag ignition key mo, kahit hindi mo ipo-start mga kalikot, hindi pa under yung makina, ganito ang mangyayari dito. Dito may kuryente na yan mga kalikot, galing positive ng battery, dumaan ng fuse, papuntang 30 ng relay. So, sa 30 ng relay, nakaabang na yung power. Okay? So, ngayon, dito sa positive, kulay brown, magkakaroon din yan ng kuryente pag susi mo ng motor. Dito, magkakaroon ng kuryente papuntang pin number 86 ng boost relay. Tapos, masusuplayan niya rin yung positive ng hollow switch, yung plus sign. Okay? So, pag pindot mo ng horn switch, tatakbo yung negative dito mga kalikot. Ayan. Papuntang C. Tatagos naman sa normally close. Tutunog yung busina mo. Okay. Tutunog yung busina mga paps. Dito sa negative at normally close, magkakonect yan. So, ang mangyayari dito mga kalikot, iilaw yung inyong hollow switch. So, mag-blink yung ilaw. Magpapassing din. Okay. Kaya, sasabay yung ilaw ng hollow switch pag tutunog yung stock horn mga kalikot. Okay. So, paano naman pag pinindot ko yung hollow switch? Ito ang mangyayari.
From battery, tatakbo yung power, dadaan ng fuse papuntang 30. Okay? So dito, pag on mo na susian, may power na tong pin number 86 ng boost relay. Tapos, masusupplyan yung positive ng hollow switch. Okay? So, pag pindot mo ng horn switch, tatakbo yung negative. Ayan. Siyempre, nakapindot na yung hollow switch. Okay? So, from C, yung negative dito mga paps, ng pink wire, hindi na yan tatakbo sa NC. Okay? Kasi nga, nakapindot na. So, yung negative dito mga paps from C, lilipat naman yan sa normally open. Tatakbo naman sa pin number 85 ng relay. So, pag pindot mo ng horn switch, yung positive dito mga paps from 30, tatago sa 87 sa gitna at 87 sa taas. So, andito yung 87 sa taas. So, yung tutunog is loud horn na naman. Okay? So, ganun po ang pag-install ng dual contact horn dito mga kalikot. So, yung gitna na 87 mga paps, kung wala kayong paggagamitan, lagyan nyo ng shakeable tube or lagyan nyo ng electrical tape mga paps para hindi mag-contact sa body ground. Kasi nga, may kuryente dyan mga paps sa tuwing mag-press kayo ng busina. Okay? Sana mga kalikot, naintindihan nyo ang pag-install ng dual contact horn. Alright, so may tatlong pamamaraan tayo. Yung part 1, part 2, at ito nga yung pinakahuli mga paps, mga kalikot, part 3. Okay? So this is light modifier, the wiring motovlogger mga kalikot. So kung nagustuhan mo yung ating tutorial, ay inaanyayahan kitang pindutin ang like, subscribe, at notification bell para sa tuwing upload ko ng itong mga videos ay updated ka. Alright? So, ingat sa pag-wiring. Abangan nyo lang ulit mga kalikot yung ating susunod na tutorial video. Alright?